Pag gano'n. Naloka ka pa. Favorite seat kayo sa swimming pool. Kasi totoo, talagang nahirapan talaga. At saka hindi yun dinalo. Parang, doon na kayo, balan kayo. Tapos talagang, totoo minalabanan ko si Kiray, pero hindi ko kayang labanan si Kiray kasi ang lakas-lakas niya. Tapos syempre nasa pool pa, tapos nakaluhod. Tapos syempre madulas pa yung lupa. Kaya sobrang Dami mong sugat dito. Oo, dami kong sugat. Dami kong, yung tiulak niya ako. Sadya niya yun. Sobra. Totoo, yung tulak niya, yung ano ko kasi syempre hindi naman talaga. Yung tulak talagang nagpasa ako dito sa buong ako. Si Mama Mary ko. Mapanakit ka. Oo naman si Mama. Nakakroma. Nakakroma. Mama Mary Alam nakakroma. mo, since sinaasar ka na rin, pasalamatan mo na yung sinong gumawa ng Gamitin. Thank you, Roma. Mama. Mama Mary nakakroma. Yung Roma yung inspired Mama Mary. Ito first communion. Ikaw? Sabi summer. Pasok sa summer. Yung mga kasama ko, hindi ko alam talaga. Ganito mo church, gagi sabi. Hindi alam ka, ayos may variety nga. Wow, variety. Direct i-shoot mo na to. Tayo ka na lagi. Papalitan mo yun. Pag-i-invisible ka dun. Papalitan mo na lang yung kulay sa post. Kwento na. Ulong ka yung ulo niya. Ay, ikaw, isa reaction mo muna. Nakalutang na yun. Hindi, malutang ulo niya sa boobs. Oo, nga. Tama na, sa'yo na lang ang bisiko. Ano? Direct niya ako mapaniwala na kabuo tayo. Sa totoo lang. Kasi nung time na sinushoot namin, I give up na talaga. Wala na akong hope na gawin yun. Gusto ko na lang mag-swimming. Kaya lang, may sakit din ako. So, hindi rin ako pwede mag-swimming. So, wala. Panonoodin ko na lang sila. Kasi nga nawala yung gamit namin. Malit ako, actually. And malita rin. Malit ako, tsaka malita rin din. Equipment, oh. Mga equipments. Wala akong damit. So, yung panty ko, dalawa lang. Sa airport. Pinalabang ko lang. Side. Gano'n. Hindi naman, sobrang nawalan talaga akong gana. Sige mo nasa Maldives ako, naka-ready lahat ng isusuot ko. Ay, sobrang maarte ako pagdating sa ganyan. Pagdating sa styling, sa first communion ako, sakto. So, very disappointed talaga ako sa nangyari sa amin during the shoot. So, I can't believe na nakabuo kami ng something na maipipresenta pa namin sa international Film Fest. Film Fest. Yes! Yes! Todo na. Ang galing. Oh, wow. Eh nga lang, kwento ni Ate RC, nung wala yung gamit niya, and si Derek din, as in yung iba ng cameras, pati tripod, na wala po talaga. Ilaw. Tapos hindi namin malocate kung saan saan connecting flight namin nawala. Kasi puro connecting sa Maldives. Tapos si Ate RC, actually nung time talaga na dumating kami, sabi ni Derek, kami muna dalawa mag-shoot ng mga eksena namin ni Ate Janelle. Kasi nga, nung time na yun, may masama talaga yung pakiramdam ni Ate RC. So parang, habang hinihintay yung maleta niya, papagaling muna siya. But it turns out, nung time na sinabi nila na babalik, wala pa rin bumabalik. Tapos 2 days na lang po, uuwi na kami. Tapos sabi ni Derek, ayoko pilitin si RC na mag-shoot kasi alam ko siya, knowing na kung gano'n siya ka-dedicated sa mga ayos niya, sa gamit niya, and kung gano'n kagaling talaga si Ate RC mag-ayos. Ayoko siyang pilitin na ganito lang yung mukha na maibibigay niya sa pelikula na to. Pero kami, meron kami parang binigyan kami ng chance sa mag-swimming. Nandun kami sa Infinity. Nandun tayo na sa show. Tapos, kinakausap namin si Ate RC, sabi ko, Pinag-iinti nila. 2 days na lang, gusto mo ba? Pahiramin kita ng damit. Kasi, 50 po yung swimsuit na dala ko. Para akong magtitinda sa Maldives. Tapos sabi ko, Ate, promise, may mga tag pa yun. Ikaw pa magtatanggal para lang ma-feel mo na sa'yo yung damit, tapos pili ka ng design. Okay lang sa akin kahit ikaw muna magsuot, pero sakit nun na. Sakit sa part ko, dala ko, tapos ikaw yung unang sumuot. Tapos siya yung unang nagtan sa Instagram. Tapos parang ako na lang yung nakihiram nung sinuot ko lang. Kasi siya yung unang nakita na
kinover pa ng preview, tapos Oo, tapos hindi nila alam damit ko. Pero sinabi naman niya, ano talaga, thankful si Ate Arce na pinayam. Yung yellow na damit kay Ate Janelle. Tapos Parang gusto mo, Mir. Ayan na. Gusto nila sumukat eh. Yun, pinreview kasi yung sa abs ko yun, hindi sa damit. Ito. Pero lumabas yung abs ko dahil sa Pero hindi, ano talaga, parang, hindi willing naman talaga kami. Kasi parang, sayang kasi ate, ang layo ng pinunta natin para lang makapunta tayo sa lugar na to. And, nung nakita po kasi namin yung progress na, ang ganda ng ginagawa namin pelikula, kahit ang dami namin kulang, si Ate Arce na lang yung kulang. Alam ko, hindi pa kasi siya nag-shoot direct nung time na yun. Parang kukumpleto tong pelikula na to pag lumabas na si Ate Arce. Parang nakita na namin kung gaano kaganda yung maipapalabas namin, yung maipagmamalaki namin sa inyo na magandang proyekto. Sabi ko si Ate Arce na lang yung kulang. Kaya sobrang happy kami na pumayag si Ate Arce na kumiram sa amin. Talagang siya yung kumumpleto ng pelikula na to kasi na pumayag siya at the end na, ano grabe? totoo naman, literal. Ano naman, syempre as a co-producer, inisip ko na lang, balik na lang tayo. Oo, sabi niya balik na lang daw. Sa dami namin pinagdaanan, ang dami namin connecting, ang dami namin naamoy, dami namin napagdaanan, ang dami namin ginawa. Sabi ko, parang huwag na muna natin itong puntahan ulit. Swimming na lang. Oo, swimming. Hindi, maganda kasi puntahan yung Maldives, hindi siya pang trabaho. Pang bakasyon po talaga siya. Iba kasi yung feeling kapag Maldives na, tapos work ka naman. Diba? Sabi ko, ate, balik tayo dito pag di na work. So, tapusin na lang natin itong pelikula. So, sa iba kasi, di ba, parang Mike. Nasa isa kasi kaming sobrang isolated island. So, kung sa iba sana kami na wala ng paleta, di ba, may mabibilan Ang ina-assume nila may tindahan dun sa Maldives, secluded island eh. Maldives t-shirt, gano'n. Mga souvenir. Wala talaga. Wala talaga. Sobra, tinain ko nga chocolate daw. Walang joy. Oo. So, I'm really thankful. Pati kay Ate Jan, yung dami ni Ate Jan. Ang hindi niya lang may raman yung damit ng mama niya. Kay mama yun. Yung pambahay. Iba pambahay niya kay mama yun. sa souvenir shop siya namili. Pero then, sa dami po ng pinagdaanan namin, di namin in-expect na makakabuo kami ng ganito magandang pelikula. And very thankful talaga kami kay Derek kasi talagang siya yung tripod. Alam niyo po yun, wala kami tripod at all. Parang, eto, linya ni Janet. Hindi pa siya. Linya naman ni Kiran. Linya naman ni Janet. Ganun po kahirap yung pinagdaanan namin na nung nakita namin na in-edit, grabe may mga pag-ganun-ganun pa na hindi ko ma-imagine na basta ang galing. Talagang very proud talaga kami po sa pelikula na to. Sa tagal din namin sa showbiz, isa to sa mga ate, wow. Bata pa lang. I mean, sa tagal namin nagtatrabaho, sa dami ng pelikula na nagawa namin, isa to sa pinagmamalaki namin na nagawa po namin. Kaya talagang, we're very lucky na kami po yung parte ng pelikula na to. And thank you to Derek. Talaga. Thank you din. Actually, dugtong ko lang doon sa sinabi ni RC na medyo nawalan siya ng gana nung gagawin namin yung dahil nawala yung, hindi para sa project, kundi yung dahil nawala yung bagahe. Tapos syempre, itong kapatid ko, gusto din naman niya na maganda yung produkto at maganda siya dun sa pelikula sapagkat hindi lang dahil maarte siya. Dahil yung papel na gagampanan niya, maarte. So, paano siya magiging arte kung halimbawa, wala naman siyang mga damit, hindi naman isusuot. At doon ka mabibilib sa resourcefulness ni Mona nung na-convince na, sige, gawin na lang natin to. Tapos, napagtulong-tulungan. Lipstick lang ang gamit niya para may kapal ng sarili. Ginawa niya cheating, ginawa niya kung ano-ano. Ganon ka-resourceful si Ramona. Pero ako, dumating sa sukdulan kasi na ilang araw kami nag-shoot with Janelle and Kiray, may mga eksena na silang tatlong magkakasama. Paano ko gagawin yun? So, ang ginawa ko, dinaya ko. Kapag halimbawa kaya kong i-block sila ng hiwalay, wala pa si RC. So, dumating na sa panahon na yun na yung ultimatum talagang hindi na dadating talaga yung bagahe. 2 araw na lang ang nalalapit. Hinataw ni RC, lahat ng eksena niya buong pelikula nandun sila. Hinataw niya lahat ng eksena niya in 2 days. Ganun, bubugan talaga kami. Yun ang dahilan nun,
is dumating kami sa puntong yun, tapos nawalan siya ng gana na gawin yung project. Ako naman, hindi ko talaga siya mapilit na gawin yun. Sapagkat, gusto ko lang sabihin sa inyo, si RC lumipad ng Maynila, papuntang Malaysia, papuntang Sri Lanka, para pumunta sa Maldives. Nung nasa Sri Lanka kami, nakaupo siya, mabilis naman yan magkabisa ng linya. Ang sabi niya sa akin, Direk, ano nga ba yung papel ko? Ikwento mo nga sa akin yung kwento natin. Ano bang pelikula to? Nagulat ako. Halos actually naluha ako nun, pero siyempre hindi ako pwedeng magpakalo kasi organizing committee kami ni Miss Jan. Pero I have never felt given so much license by any actress. Nalilipad itong, hindi putyo-putyong artista to. Napakahusay na actress. Lilipad, papuntang Maldives, hindi niya alam kung anong pelikula ang isushoot namin. At maraming tinatanggihan din na projects to. So para sa akin, medyo talagang it's such a huge encouragement for me na parang nung nagkaroon ng pagkakataon na siya naman ang kailangan kong pagbigyan, ayoko. Kung sabi ni RC, wala siya sa wisyon mag-shoot, hindi ako mag-shoot. Kahit pa naubos na yung araw namin sa pag-shoot na dalawa. Kasi grabe yung tiwala niya sa akin. So, bilang kapalit, yun ang tiwala ko din sa diskarte niya. Ay, yun yung gusto niyang diskarte. So, napaka-importante nitong Malditas in Maldives sa akin mismo. Kasi ito na yata yung pinaka-challenging na shoot namin. Kasi wala kaming equipment, isa na lang yung natirang camera. So, 3 yung camera binaon namin, may mga ilaw kami, wala yung underwater photography ko. Buti na lang may nakapagtabi ako ng isang maliit na camera para sa underwater. Kundi wala talaga. Wala kaming, punta kang Maldives, wala kang drone shot, wala kang underwater shot. Hindi pwede. So, buti na lang nagawa namin ng paraan. Itong Malditas, in Maldives, gusto ko lang sabihin sa lahat ng mga tao, hindi lang sa mga nagtatrabaho sa pelikula, you get by with a little help from your friends. Kasi hindi namin ito mabubuo kung hindi talagang naging generous sa mga tubis niya. Si Kiray. At nagpahiram din ng mga pinull out si Janelle. Na siyempre, tuntua din naman yung nagpahiram. Kasi RC Maldives yung nagsusuot. So, at hindi din naman mabubuo ito kung hindi hinayaan